Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Kinsa ba ang nagsulti sa tinuod? Asa kamo maminaw kung buot kamo masayod sa tinuod nga mga panghitabo? Kinsa ang angayan ninyong pamation aron mawala ang inyong kalibog? Kapihan sa Dipolog, the original, live over RMN DXDR 981 AM, 94.1 IFM o www.rmndipolog.weebly.com. RMN ang inyong gisaligan sa kanunay, ang istasyon nga nagtugan sa tinuod nga panghitabo sa atong katilingban karong panahona. Kapihan sa Dipolog, ang public affairs program nga balanse, patas ug nagtugan sa matuod nga mga panghitabo sa mga dakbayan sa Dipolog, dapitan ug igon man sa tibok lalawigan sa Zamboanga del Norte ug sa nasod. Kapihan sa Dipolog, sa matag adlaw nga Domingo, alas 9 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon, live sa Hotel Camilo 1, Dalan General Luna ning dakbayan sa Dipolog. Kapihan sa Dipolog. Mayong buntag, kini ang Kapihan sa Dipolog. Live kita na madungog sa RMN DXDR o IFM o ingon man sa atong live streaming audio only, www.rmndipolog.weebly.com. It's a beautiful Sunday morning here in Dipolog City, and hopefully the rest of the province of Zamboanga del Norte, ilabi na usab ang dakbayan sa dapitan o mga kalungsuran na sakop sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Kini ang Kapihan sa Dipolog, ang duha ka takna nga tulumanon usa ka public affairs program hatod kaninyo sa EPP Media Services pinaagi sa kahimanan sa RMN DXDR. Og nagpasalamat kita sa atong station manager nga si Mr. Richard Villaronte nga sa kanunay nagsalig kanato ining Kapihan sa Dipolog. Salamat kaayo ngadto kang Taxi Lumba nga kanunay nga ania kanato nagtambayayong sa atong Kapihan sa Dipolog haron kita madalas kahanginan ug ingon man ngadto kang Dani Luod nga ato sa istasyon nga kanunay usab nga nagsuportar sa atong Kapihan sa Dipolog nga walay paglubad. Dani napunta nga di jud kamo lubad sama sa singsing sa Moros. Kini sa Edith pahintito mo nga inyo regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog. Mayon kaninyo nga mayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw, kutob sa moabot sa atong Sibya, ug ingon man sa atong live streaming nga nagmonitor ka nato. Wala man tay video karon, hopefully mabalik nato diri si Mr. Silbert Dunduyano, ang atong IT nga may in charge sa ato ang video sa Kapihan sa Dipolog. Pero ang audio madungog gihapon kay i-upload man niya sa YouTube kada semana, no? So thank you so much Silbert. I hope to see you soon diri gyud sa ato ang live video sa atong Kapihan sa Dipolog. O pagumusta sa imong pamilya usab, no? Dayon atong ipahibalo diri nga ang atong mga panelists, regular panelists, hopefully mo dulog na kitna kanato diri, mo apil na kanato diri og pakig lantugi, magsaysay, magbatbat, makisayod sa atong tulumanong Kapihan sa Dipolog kay on leave raman to sila. So aniya na gani nabot na diri pero ta na excuse pa ana day. Unya na papatrilingan sa ninato basta nga atong duha ka regular panelist nga nagbadaogon sa bugnong lugaynon. So naana to diri din mubangka ni sila nato kay kung dili ang Kapihan sa Dipolog siguro po nakatabang na punta gamay lang gud gamatiting lamang og ni konsya og ni escape og ni about face wa daw dagoy siya lami sa kong istorya, no? So Edgar, di ba? So atong gipaabot diri ang ato ang guest panelist nga si Mr. Alfonso Roda sa ato ang bag-ong nilingkod nga manager sa Philippine Information Agency nga utangan po na kog hamburger namon ni Edgar kaming nato siya kabalo ko og ingon man si Assistant Regional Director Franklin Pigumapon nga akong friendship nga tanas sa Pagadian utangan po to gyapon nato gar pero tuwa sa kamigin yes taga PIA utangan na silang duha nako mahadlok na sila nako una tapos kamigin karon si Franklin kapalagaylay kauban sa iyang pamilya so enjoy your trip, no? Dayon
hopefully mo-join na gihapon nato diri ang atong ikamingawan usab nga ni-leave pero kuan kanang subo nga wala gyud pod nakasulod ang ato ang real panelist nga si Attorney Rosilier Matoy Barinaga. So, aniya kauban nato si Edgar Surunda atong regular panelist diri, dayon si Paul James Sukulan ato pong gipaabot no. Samtang ato'y patriling ning ato ang panelist na tugar nga gikamingawan sa kahanginan kay bibo kayo og naa ni siya gayud Edgar og gipaabot po nato tong usa nga panelist nato nga board member na karon sa segundo distrito hinapunta nga dili ni sila mag-suffer og stiff neck. Kabalo ka nang Gar kanang mag-suffer ka ng stiff neck, dili na siya maka to the left, to the right, up and down no. So hinaton ta, manghinaot lang gyapon ta nga kining ato mga panelists dili mag-suffer og stiff neck. Okay, Edgar, it's your turn to shine. Okay, thank you, salamat Tito. Good morning o welcome sa itong panaguban sa Tilimanon ng Kapihan sa Dipolog. Live din na sa RMN Dipolog. Mabati ninyo sa mga siglanan sa Radio Mindanao Network Dipolog. O inyong manasab, inyong mabati kini sa itong live streaming apan video lamang una no sa atong live streaming sa www.rmndipolog.weebly.com. Og after the election, niya na atong makauban, honored nga atong makauban ang mga nanumpa na sa ilahang mga katungdanan re-electionist. Nagyulo-yulo ang kadalanan nagyulo-yulo ang kadalanan ni atong Biyernes. Yellow fever. Atong Biyernes sa hapon, no? Sa dihang ang atong mga napili nga mga bagong opisyalis sa itong dakbayan, mga re-electionist o katong mga nibalik, no? Nga nakatiwas sila mga termino, nibalik na po sa edisyon. Grand Slam. No, Grand Slam. Ni pakita sa katawhan sa dakbayan sa Dipolog, isip tipik usab sa opening sa pagsalabok, no? Festival. So, congratulations sa tanang mga winners sa nakalabay nga mid-year election sa ato nga nasod. Okay, so karong buntaga atong mamahimong bisita ang atong mga opisyalis sa dakbayan sa Dipolog. Ang uban ini atong panelist kauban dili kanina yung mabati dinhi sa kapihan sa Dipolog. Ang atong Tilimanon kapihan sa Dipolog, masab dito sa dakbayan sa dapitan, congratulations sa mga napili diya sa dakbayan sa dapitan sa atong new set of officers o mga new set of local government diya sa dakbayan sa dapitan sa Pangulo ni Mayor Nini Aloso Susab. Okay, congratulations sa ni Congressman Bulutpod o sa ban pang mga mananaog. So sa tibok lalawigan usab ngadto kang governor Governor-elect Berto Oy, no? Kang Vice Governor natong mahimong bisita karon, Vice Governor na di na mayor ako, Vice Governor. Outgoing Vice Mayor. Outgoing Vice Mayor. Vice Governor. Attorney Sunin ang Angel. Maya itong usapin sa itong mabisita karon, pero church pa mangguna siya, ayan na maari dire. Mo naman ang routine yun, na Domingo, church pa na siya, ayan ang maari. Uguban pa ang mga opisyalis sa lalawigan sa Partido Liberal. Okay, so atong pasalamatan, of course, ang atong official venue, ang kapihan sa Dipolog, nanukad sa Sanders Fried Chicken sa ground floor, sa Hotel Camila 1, Dalan General Luna, itong dakbayan sa Dipolog, kung kamudo ng mga bisita. Dadaan ninyo din na sa Hotel Camila 1. Din na niya sa silong ang Sanders Fried Chicken o ang Hotel Camila 1 na ilan na kayo. Diyan na silang kamalagaron o sa kanindot sa accommodation sa inyong mga bisita na may duwaw din sa dakbayan sa Dipolog. Ay kalimot ang Hotel Camila 1 sa Dalan General Luna, din yan imutang Sanders Fried Chicken, yung mga official venue sa kapihan sa Dipolog. Atong pasalamatan usab ang mga nagpalayo sa atong programa nga mao'y naghimong matag Domingo, yung mabati kita sa kahanginan sa mga siglanan sa RMN Dipolog, sa tanong tuner sa RMN Dipolog. Good morning. Atong pasalamatan ng Wilson and Elite Chicken and Hog Buyer. Tumupalit o nagbaligya sa inyong binuhi ng mga baboy, manok, kanding ko, guban pang mga kahayupan. Wilson and Elite Hog Buyer, palagihan ni Roel Ferraren, imutang sa Bypass Road, Estaca, Dipolog City, matawag sa telephone number 212-8370. Okay? Ang Janus Marketing, independent ang inyong mga sakinan, pili at tuwan yung Janus Marketing. Janus Marketing, ipalagihan kini ng ABC President Honorable Janus Yu, imutang sa Quezon Avenue, Dipolog City. Yung masab ang nagpaliusab ang atong re-elected na gobernador sa lalawigan Zamboanga del Norte
Honorable Governor Roberto Uy sa Laligan Zamboanga del Norte. Nagpaliusab si re-elected Honorable City Mayor Honorable Everett P. Uy, atong City Mayor sa Dakbayan. Congratulations. Congratulations. Last term niya. Yung masab, nagpaliusab si Dr. Muhammad Dasan Adju, ang atong paro 2 sa Department of Agrarian Reform, Santa Isabel, Dipolog City. Yung masab, gipalihan usab kita sa pagkakaroon mayor paghihapon sa Dakbayan sa Dapitan, Mayor Honorable Agapito J. Cardino sa Dakbayan sa Dapitan. Lain sa nagpaliyo sa atong panaguban sa Tulmanon, ang atong outgoing Vice Mayor, incoming Vice Governor, si Honorable Sinin O. Angeles, dito sa Dakbayan sa Dipolog. Gipalihan usab kita ni Konsehal Kini Balong, re-electionist sa Dakbayan sa Dipolog, Attorney General Jojo Napikit, another re-electionist sa Dakbayan sa Dipolog. Masab kang Miss Melody Hamora Tulina, mayoralty candidate to the party Salog Zamboanga del Norte. Pero wala kalusot. Sige lang, ito lang next time. Sponsor mo na nato, good guys. Sponsor nato na dito sa Melody, no? Nakita ko kahapon ni Eileen Palma. This is not the only election dito sa Pilipinas. Okay. So, Everglass and Construction Supply Usab, the dealer of quality glasses and architectural aluminum products. Ang nagdawat sab kini sa roll-up installation, Everglass and Construction Supplies sa Comelia Building, Bonifacio Corner, Calibo Street, Dipolog City, telephone number 212-4511. Baragyan ni Mrs. Gina Ondanero Daimil, ang manager. Di pala usab kita sa atong panaguban sa Tulmanon sa Gloria D. Dapitan, kauban usab ang Fantasyland, the only theme park din sa Visayas o sa Mindanao, na sinumutang sa Sunset Boulevard, Barangay Do, Dapitan City. Panagihan ni Congressman Momong Halosos. Ang Dapitan Aqua Marine Park na Dampa, nga panagihan usab ni Congressman Momong Halosos alang sa mga lamian kayong seafood sa tuwasab niya maong lugar. Ang atong outgoing nga wala sab diswerte sa eleksyon, outgoing governor sa Laligan Zamboanga del Norte, nga ditapos usab siya ang termino karong Hunyo 30, si Honorable Governor Tony Rolando E. Yabes nagpaliusab sa atong Tulmanon. Lain usab nga itong kaubang panelist nga wa sab giswerte isang election, mid-year election, mao ang atong Dean sa College of Law sa Rizal Memorial State University, Attorney Rosilier Matoy Barinaga. Ang Ann Seafoods House, alang nas labing-lamian nga Seafoods House sa Dakbayan sa Dipolog. Kung mingon kag seafoods, ayaw na pangitaglain pa na sa Ann Seafoods House sa Barangay Bara o Barangay Santa Pilomina, natong Dakbayan Highway Santa Pilomina. Na nililimutan diya sa Highway Santa Pilomina. Ipaligihan usab sa nagpapili unta pero wa pod iswerte si Attorney Clyde Naong. Imusab ang Dipolog Rose Kinder School nga nagsugod na karong panawat human sa ilang graduation sa tutorial class ni atong Biyernes. Nanawat na lang na silang regular classes sa Kinder 1, Kinder 2, Grade 1, Grade 2, Grade 3. No? Dias na sa Rose Kinder School. Pagkitaw lang si Engineer Nelson Manlusa sa Rose Kinder School. Dias dalan na pulapon nga itong Dakbayan sa Dipolog. Ang Metro Shoppers alang na sa naila na kaayo karon nga Carbon o Max Made in India cellphones, high-end cellphones o imusab tablets o uban pa. Diya sa Metro Shoppers naa din ha ang kompleto o barato makabot sa bulsa nga kantidad sa mga cellphones, imusab tablets nga Carbon o imusab Max. Diya na sa Metro Shoppers o uban pang mga gamit sa panimalay di kalidad diya sa Metro Shoppers. Dalang Rizal niya itong Dakbayan sa Dipolog. Masab ang CBU Educational Supply kung namamalit mo og mga gamit sa tulunghaan, mga notebooks nga kanang affordable, makabot ra sa inyong dala nga kwarta sa inyong bulsa, at tuwa ang CBU Educational Supply nga kanang CBU Store. Ni palapdan, hamugaway, air-conditioned, fully air-conditioned, makapili ka gikan sa mga barato, kang dali makabot, o nga sa mga nindot kayo nga mga high quality ng mga notebooks, mga office supplies sa tanan, school supplies na aking tanan, nasa sila sports supplies diyan na sa CBU Educational Supply nga kani CBU Store niya itong Dakbayan sa Dipolog. Mao kini pipila ka mga nagpaluyo napagay sa last stage. Okay, si Honorable James yes, Rodriguez masiging ko re-elected. Diya pa ang re-elected nga city councilor si Attorney Moniunang atong nakita nagwarawan human sa counting ng
nga pa sila ka panumpa. Do si nakasumpay anak, ang nahitabo gapon Garcia. Konsehal re-elected city councilor. Ay, ato no tumari si Jackie James Berdogis. Og ang ato sang napili, panilisab nato ni diri nga board member sa segundo distrito na gabaga gayulo-yulo sa Facebook. Ang pasalamat ni board member Boy Lee, sa segundo distrito. Ato sa kauban din sa kapihan sa Dipolog. Ing masab ang maalagayon ang nag-alagad nga dali pangitaon sayon duolon o mapahiyumon. Ato ni Ruben Ligorio nga itong kauban na karon diri panel sa itong panaguban sa tumanon ang kapihan sa Dipolog. Yung masab kauban sa nato ang nagpapili pagbalik human kini nga mitapos ang termino si City Councilor-elect Attorney Peter Ko. Si Attorney Peter Ko nga nagpaliyosab sa atong panaguban sa tulumanon ang kapihan sa Dipolog. Mao kato ang mga nagpaluyo sa itong panaguban sa kapihan sa Dipolog matag Domingo alas 9 ngadto na sa alas 11 live and direct gikan sa Sunburst Fried Chicken o mabati sa mga Sibianan sa RMN Dipolog, tatak RMN o sa www.rmndipolog.weebly.com audio streaming live audio lang una kita sa bagkaron. Okay? So mintas niya naman ang atong usa sa mga kini siya karon guest ni nato, no? Guest din siya nato. Panelist ni siya pero guest na nato karong buntaga. Kauban na ni Edith. So ato ito na balik ngadto na ni Edith ang microphone, Edith. Okay, thank you so much Edgar. Unyara pa manggibak no. Ato sa i-acknowledge diri manggibak pas kanginan. Ato sa i-acknowledge diri ang paghiabot sa ato ang regular panelist diri sa ato kapihan sa Dipolog nga nag-leave nig pila ka bulan kay para mo suong sa bugnong lugaynon. Og karon eventually winner man ni knockout no, knockout by victory ni. So utangan pa ni nato jud og kwangar. Unsa kanini ano? Unsa kanini? So sige lang. Maintain mo ni atin ani. So mga higala ani ang bag-ong nabalik no pagka konsehal sa dakbayan sa Dipolog. Mga yellow birds diha sa Sangguniang Panglungsod sa dakbayan sa Dipolog. Ang ato ang dili po na Angry Birds ha. Panelist sa kapihan sa Dipolog none other than Attorney Ruben Ligorio. Konsehal, may buntag. Welcome back to kapihan sa Dipolog. Salamat kayo ulit. Ang karawat ko rin mo malibag kasubangan. Ako nito pasalamat kaninyo. Atong makauban sa press. Salamat kayo sa inyong suporta. Ako sab nga ulahin ng greatest ako ha. Dito akong suporta. Okay, go. Ang ako pasalamat usab sa atong mga sa akong minahal kinabuhi, Mrs. Filigorio. Akong duha ka mga anak, si Russell o Paul, nga may timbayayong din ako sa akong paglawig, no? Sa mabugat o masiot kay nga dalan sa politika. Alam ko sa mga supporters, no? Ang kayo, silang Faith, silang Judeline, daghan ka idha, no? Silang Juby, silang Boyet, no? Silang Romel Piras, daghan kayo sila lahat nga mitabang ng Lilia. Salamat kayo sa inyong pagbulig. Kusab, salamat sa ako mga sponsors sila pa. Usahan ako pasalamat ang akong amo pinaka guwapa, pinaka sexy, na pinaka hanoy kayo nga classmate nako sa ulangang mong valedictorian, si Dr. Maria de Rosario Charo Amis. Ganihapon karon ubot liminaw ba ka Charo karon no? Gikika fresh from abroad. Yes. Salamat kayo dahil sa imong tabang. Dako kay natabang ka sa akong kalito lagi mong tabang usab nga gihimo. Usab ngadto kang usa ko mga classmates na diya nga may tabang sa pagampanya. Irmila Sales, si Elena Nolag, sa paliha sila Florence, daghagay sa Violeta, through internet, through Facebook, no, daghagay mga classmates ya nga si Conchita Montilla Credo, di na ko hingalan diyan silang Roger, Arturo Raspler, Lewin Fernandez, uban pa diyan ako na pimunsag yung upay lagis. Go ahead. Unsa akong cute nga sa galas, nga kuan kanana ang medyo sila pa way paglubas ko lang pag ano ko si Randa Vice President na Sa? namatay na si Dr. Amoron.
Hamurol. Dick Hamurol. Miss Yolanda Hamurol. Ako lang classmate, no? Mulay magkarakara sa galas. No? Mulay akong mga... Bali po na magkarakara. Siya na sa eleksyon magkarakara gani siya. Salamat kailan, no? Sa ako usbon ko sa mga classmates nga mitabang kanako. Salamat kayo sa iyong pagbulig nga nakabot pa nako ang lain pang katumanan sa akong mga damgo nga mosilbi og malagad sa atong katawan di Sakbayan sa Dipolog. Akong usab karon balikon mayong buntag sa atong Mayor-elect Evelyn Oy, og atong Vice Mayor-elect Dr. Nonoy Velasco, ug sa atong bag-ong gobernador nga mupuli karon si Gobernador Berto Oy, no, ug si ang vice nga among kasamtangan nga vice mayor nga karon mahimo ng vice gobernador Antonio Silino Angeles. Ug salamat sa siyang kapikas, no, Marihilin, no, payo kayo ang ilang tandem karon. Og ako sab nga pasalamat ka to kang congressman na badlabat nga bitabang sab sa atong kandidatura nga istreta. O bila ko kalimtan ang tanang mga opisyalis sa mga barangay chairman diya sa nakanlain nga barangay dili sa Dipolog gikan sa Diwan ngadto sa Sikayab sa mga supporters sa mga leaders, no, diya mga supporters mga leaders sa piya diya sa mga kabarangayan. Salamat din ako maato pag ihap, no, paghingalan kinsa na yung matawana basta kato mga barangay chairman mga leaders supporters diya sa kanlaing barangay. Salamat ug salamat kaayo kalinyo nga mibulig mo ug mapadaog ang entero ticket sa Liberal Party. Ilabi na sa inyong pagrally ug supporter sa akong kandidatura. Salamat kayo. Ngayon kong gihimong numero 9 sa talaan sa mga konsehal nga pagapilion sa Sakbayan sa Dipolog. Pulo kami, medyo riangas ko ug sa ka-state, no. Himo kong number 9, Lucky 9. Salamat kayo sa akong gipahingandan utang nako kag dakog buot ang inyong gihimo nga pagsuporta sa akong kandidatura. Take it away. Thank you so much, Konsehal Ruben Ligorio. Nasamot ka balak nun, nasamot na nag-inisya nga, kuan ba, kanang, sa kani, kanang na ang lakinain man ko, no? O siya pa, kay, ang yes, everyday, batiwin. Taas kang istorya, nila ako istorya, no? Pero ako, mayroon siya sa eleksyon, ang ako numero sa balota, number 13. Hinanding ko pagkanain, lakinain. May 13. Wala ka nagpilnamay, sigla nung nagpipialit. Ako ang istorya mo, makastog ang dili, pero bawag ito na hitabo. Medyo, patawag lang mapait. Pero mo nga po kalami, pero sila pa. Katamis, pero mula ka naguna ang kapait. Nagpahipi ng numero 13. Wow. Lucky 13. May gani kay ang gimalas pa sa sakyanan. Okay. So, importante kayo nga winner ka sa eleksyon. Way problema na sakyanan. Salamat din sa pagkatong na Joseph Pakatang nga naginagbo mi sa Domingo. Iyon din siya ako. Sa sakyanan niya siya. Ako lang amo lang din. O lagi. Iyon din siya din. Ikaw lagi akong supiha. Ikaw lagi akong gibutan. Ngayon ko ka, o sa imo na yung kuwan di ay, ang imo na yung kasamong. Wala lang ko kay Mr. Kalimot siya. Patay ka, naminaw rin siya. Minaw din natin. Salamat kayo, sir. Ako na idol, ako lang, tamulin din. Sa Kalin Sublo. No, kasi siya na po din karoon gapon, balik siya. Balik siya. Nakalin siya, nagwapo, na-active. No? Sa una wapo siya, malin, bako, kasigong-sigong ba? Alakas mo, balik siya, na. Dili, karoon, nalimo sa din, balik na po noon, kakibo. Okay. Muna siya. Si Atty. Joseph Pakatang, ang Dean sa College of Law sa Andres Bonifacio College. Okay, salamat kayo, Councilor Ruben Ligorio. Wala pa ni sila ikuan, kanana ang Victory Party. Bakit imbitahon na pa ini? Kay kita'y tigluto or tihugas magplato. Ang ato ang lain nga panelist diri, nga on leave, karon mubalik ng tato, pero padulong daw siya sa Sigubang Katipunan kay dunay kasal dito subanin daw nga kasal ritual sponsor siya dinungutana siya og tinuod ba kuno nga 4 ka oras nang naa nga ritual ko ba si gabuklog sila det papas det so ko pahingala sa classmate aga ko nang gihamyo nga maminaw sa radyo o para ko mention ang lain nga hubag nga akong classmate, no, nga si Miss na siya
Miss Elida Sales Sustinto. Naminaw ka rin. Nakalimot ko sa lusa. Sorry, naminaw ko sa radyo sila. Nala ko na akong classmate niya. Naminaw na sila. Silang, Dr. Charo Amis. Nala sila naminaw sa ibaw ko. Naminaw na sila. Hoy, mga hubag pa rin sila. Natinga nga ito ko yun sa pagminti lang. Dapat may tapok-tapok niya. Nakaroon. May mga galing. Libit na gagkaramonta. Pero wala magaw kayo labot tingali. Kaya exclusive na mo. Naday mga imbito wala labot. Sige na ko kay magsigimig ko ba kanang magbaling-baling kada tuig kay pressure sa among ika-50 years or yun. Dayon magkadugay magkasigimig ka kita pati nagkalami mali mga akong mga classmates. No, bisa liwag mga ato pa dai maote na sa una sila. Ay, na sila. Kaya man sa matalon pa sila, bro mo sila sa bulak bag-o mibuklas sayon kumutagon. Sayon kayo atong pakliyo na ilang magihay sayon kabutang diya salaman og mga halin sa tong damgo. Muna sila. Muna na ito, pero karulit nga nagkaedad na, nga lang mo gila makidara, no? Mausa mo gila ang panagway. Pero nagpabili pag yung hubag yan po, nalibo ko. Nalibo ko hubag yan po sila. Sabi na si Miss... Wala ka na nakabibo kami rin, no? Dr. Bilot, hoy, pagmata na kay... Kanong alas 10, alas 11:30, mga 11, toro dito, sa Hampak Beach, no? Sa lapitan, at bang silang balay ni Dean Violeta Tibes, na naman si Miss Tibes karon na Violeta, kaya si Violeta mo na among senatorian. Kini si Dr. Miss Charo mo na among balilitorian. Mga hubag gihapon sila, nalibog ko lang matagun sa pagmintil ang mga baday ngate, no? Muna nga kasamong bes, pasiyan ka lang ka mo, no? Nga samong batch, among batch 6 o graduate sa mga dilutive provincial high school pa sa una. Amo, I am very proud to tell you, no? Ug sa naminaw karon, bahala ko sa muna ko. Ang amo rang grupo, ang pinakasikat, pinakadaghan, pinakaintak. Kami hapit ka na tuwid, dami rin yun. No? Mara nga, kamo, kinsa may galawin ito, ay challenge nyo, paghimo po inyo. Ay sige mo silang masino na mo. Alangan, kay naman mo sponsor gikan sa Amerika. Sponsor. Speaking of reunion, grand reunion karon, grand alumni homecoming sa Zamboanga del Norte Provincial High School nga karon Zamboanga del Norte National High School na nilapay gani sila ron balik kamo to. Dito silang mga friendship nako silang Cynthia Daimil Cabrera, ang Comelec officer, Kapinian, ako hermana si Esther Pahinti Hill, silang Belinda Haranay, silang Tess Bergado de Jesus. Taganto sila naglabay di ana motorkid niya wala ko kapil kay damang ko diri sa. Ironically, ang ingon nga grand reunion nga mo ko po proper dissemination. Nga mo grand reunion karon. Dapat kaya makaparticipate. Hindi batch no sa atong kwan. Naagad na pero may klaro nga kwan. Pero nga mo basta pag-ingon nga green reunion na lang basta magkalayan. So if yun lang hingkan sa namo coordinate na mo, mutabag mig disseminate. Correct. Dahan na ta. Dahan na kay ta. Wala mo disseminate. Muna nito po sa state school nga State University ni karon gi October next year kay agi sa election. Di man kay magka-kuan god mo na nga instead karon ta to ang second grand reunion next year na lang po sa state school. So, magaling pa no pag-great og na magaling tinuod magaling na anha diha ang usa sa kami mainhin usab nga classmate sa una si Miss Nora Bida Senior, bukin sa na pilo siyang bana. Mahinihid ka ni siya. So, nagwapa, yapon, Tagalog, no? Yung Tagalog noon, medyo nabiasa ka magsalita ng Tagalog eh. Tagalog ito eh. Ayaw ko kung dumating na si Miss Nora Bida Senior, sabi daw nila eh, dumating na. Ayaw ko lang, no? Makikita kami for the first 40 years tingali. Karoon pa may magkita o na magaling, no? Naghan kayo karon ang among puno kayo ang bis hampa karon sa batch 66. Okay. Kanang batch 66 kar makalinis ang gila. Naatanan ang mga gwapa. Kanang mga hubag, no, mga tamsi, hambok ni Nadia ang among batch mga hambog kami. The best kana among batch gan. Muna nga among gitawag karon uban nga nakalimot, no, basta nakalimot ko lugar mo sa nasa Mutya, no? Nadia sa Mutya sila Alexander Saldon. Kung dali na mo diri, no? Naalam mo ang mga classmate niya si Mrs. Maligsaka, no? Nadiha sa silang Leonardo Belsinia,
na mo diya sa halang mo diretso lang mo sa bolahin mo, diretso mo kapitan, kay di mo man to you lose one half of your life. No, ug mo mo atin. Tunga na lang ilang kinabuhi. Oh, kay lisod na. Remember ba nga every day of your life is minus by existence ba? Yeah. Dili ba magsige ni rin yun, no? Enjoy your life. Enjoy your life while you're still alive. Oh, while you're still alive. So, kinalang yung manhag mo kay dili mo manha mo classmate nga di manha malibakan. Okay. Mo malay pa itiha. Nga di maatin diha mo libak mo lang kamo diha bisag sakit yung tuhod, sakit yung bulingkawang, palingkamot mo adto dito. Atin mo aron dili mo malibakan. No? Okay. Salamat kay Konsehal Ruben Ligorio. Atong ipabot diri ang paghiabot ni Konsehal Attorney Jonal Jojo Napingkit. Ingon siya nga dadon daw niya si Manong niya ang bag-o nga napili usab nga board member si Attorney Julius Napingkit. Dayon nagstorya man tano sa Thursday afternoon ni board member Lugoy Desierdo. I hope he's coming sa Kapihan sa Dipolog kay first time na niya. Samtang atong panelist diri nga si board member elect Ronilio Boyli, padulong lagi to siya sa Sigubang Katipunan kay mo sponsor atong kasal sa Subanin ritual ko no. Andam na to siya musayaw dagway og kanang sa to bahaghari ingon pa ni Attorney Ruben Ligorio sayaw si Boyli dito bahaghari sa Subanin ritual sa Sigubang. Kaya bahag-bahag siya. Kubida, makita gyud ang lingon mo liya nga kung mambuang ka. May upat ka oras. Dili na ako ha. Iyan ha. Kagkusel Ruben. Paminaw. Basta na mag-imagine ko ni Boyli o sila o bahag ating souls gilo ko makita iyang lingon. Ligorio ha, dili ako. Okay. So good morning ato ka Ma'am si Ligorio nga naminaw karon og si Russell og si Attorney Paul Ligorio. Good morning. Yes. Og ingon ma'am si incoming councilor, city councilor Attorney Peter Waiko, nag-text siya nako kay nagsabot kami nga wari karon pero mag-enjoy sa kuno sila adto sila sa Alvinda. Sila sa Alvinda kay mag-enjoy sila dito swimming uban sa family dagway sa iyang staff no. So salamat kayo hinauto tang wari ra pud sila pohon no. Then ato ipabot pud kini ang ayan libakon. Kini si Attorney James Verdogues. Ato ni siyang libakon pag-ayaw. Gini mo tong haron kay gapon nakita mi gapon sa proclamation Congressman-elect Attorney Isagani S. Amatong. Agahapon gi-proclaim siya mga almost 9 o'clock in the morning to dira sa Sangguniang Panlalawigan. So congratulations dito mi nagkita ni Melody Tulin, dayon ni Eileen Palma, si Mr. Adrian Amatong, nagkita mi dito, si Ma'am Nitz Amatong, dito si ang mga board members nga ipang-proklamar no sa 3rd district. I would like to name board member elect Angel Carloto, board member elect Ruth Brillantes, dayon board member elect katong anak ni Bitsuoy nga babayi. Ang sa tingalan nato niya? Dayon, si board member Luz Biminda Torino, no? Sa una na siya mo yung nakalusot. Dayon, dito po akong friendship for life. Si board member Fernando Cabigon Jr. uban sa iyang matahong kay nga asawa nga si Nona Cabigon, no? Ang akong friendship kaayo dyan, no? Dito po, no? Biso-biso mi dito. So, muna, o kini si Attorney Kenneth Rosal, nga mo da ay lawyer sa Liberal Party, no? Dayon si Attorney James Verdogues, perting pusing dito sa Sangguniang Panlalawigan. Muna ingon ko niya kay nagkita ming Attorney Thomas Valera ang ato ang Provincial Election Supervisor sa Commission on Elections. Ingon ko nga sir, ngayo mi kanang results sa provincial level, no? Dayon dili man ganap kay 1 hour kapin pa man kay daghang kay mga watcher papirmahon og uban pa. So motayon ko ni Jamis nga palihog ko konsehal dalalan na umapahon sa Kapihan sa Dipolog kay ato nang basahon ang results tanan kay nangayo ko ni Attorney Valera mao na nga libakon jud nato pagayo di gito butong haron si Attorney Kasi papa si Tolia sa kung hamon ay karon nga reunion dapat ay ihilda sa Tuba-Tuba Beach na nakapagsakitan. O ako sa panawagan nilang Julie Igia, nila Lando Bayron, o ba mga kasipit na tolo ha, taon sa mo anto na balito kay ginoo ko. Di sigurado ko malibakan ko mo kayo. No? Yan sa year aspect silang kuan silang Biliba, si Edwin Biliba, narabagi mong agi mong secret love sa una. Sila maawis-awis sa magkuno. Alam man sa high school pag yun. Namagina ang mga kasis, mga papilab. Saan ang kantang papilab ni Kwan? Recollection. Once I had the papilab.
Pilit pa, pilar. Papilar o Samtang, kadyo lang, fake. Samtang, nag-text na to si City Information Officer Robert Pinsoy nga kaming na ang the only rose among the thorns diya sa City Council sa Dipolog karong bago ninyo. Ikapila na nga, Sanggunian, karon. Ikapila? 14th, Sanggunian, Pangdungsod sa Dipolog. Coming na si Attorney Jasmine Pinsoy, no? Kini she's young, she's beautiful, pang beauty, kuan po siya, beauty pageant po siya, no? Murag si Attorney Cynthia Alabanza ba? Atong spokesperson nga, doon ay makig-group hug. Ako mahingan kay nanawag man ako si Elizabeth Ladaga. Dahil, ang sa Friday. Ang sa Friday. Ingon siya nga, wala na ready, liba konjo pa kayo. Ayun, kanang mo call daw ni Governor Bertooy. So, gitawagan ko nila din ko. Sige, regards ko ni Attorney Cynthia Alabanza kay pang Miss Universe. Ingon nga. Pasalamat ka dyan, sawad ko. Si Governor, Oy naman ang Governor sa atong, si Bertooy naman yung Governor, o si Edith kay giitsa man o nga giitsa, mubalik man dito sa iyang kuandyon, sa iyang posisyon. Ang ako lang gihangyo nga bisita gani ang mga konsyal, labi na ko, mo bisita ka sa Kapitulo kay ginatuyo dito, kinahanglan galit imo kong ayuho kasalin ha. Ang mga kape o mga tsokolate o usuban paliha, mga snack liha. Andam-daan kay ikaw may dako-dako sa Kapitulo, ba mo ko na. Kinahanglan gid nga imong kasal kay og dili nakasal ini kita ko lokon tika. Mabukol ta ini wala siya kay taon sa giunto na siya taon. Abot ka nga nang giunto na siya, libo na siya bling-bling. Amaya si classmate nga Elinda amot asarap kasi Elinda ron nalabak ka tabok ka mo magkasutulan tabok ka Elinda Sales sa Sargento, no? Inday Elinda Sales dagat sa busapor ang mga may anak ang dalar ni Elinda Nunan. Wa palagi kamo nang ginuot ko ang yang pagka-report mo lang hapon yun di madala bisan saon. Bisa kung saon mo papasingit-singit nga unsa sus kinoko katong kita mi nga unsa hapit ang eleksyon tagaan ko sa gamay na lang wag yun pabungbuang pili ka mo tuwa labay hallo ka lang kadlapon ang tarang bangko si Pulog dahil deposit makalin sang kwartahan bilib ko na ang yan bang good morning sa mga si Rodi naano niya kay na magsigalaw na mo sa magwala pa ito na John sa mga Engelbert Humperdinck, no? Isa sa mga silent successful networker si Ninang. Sama ng Ninang, si Linda Nunag, provincial library. Ay, simple lang na. Ninang. Simple lang ang alahas na nga. Ikan sa tiyan sa ulo. Kami isang gaya na Linda. Sa tanang diha, mura na ibilisip. Sa tanang hilbol, kalabog ilisip-sip. Isa ka mo gigisiligan, God. Namo gigisiligan. Mula siya. Asa siya, laas na Diyos, no? Bisa pagkapakon, bila ka bagyo, mahapak na, magpasiging, sotoy ka po yung alindog, bagay pagpiling-piling. Mo ka na ibabay, mali sakto. Nga, dili ka lang natawag lang, mabaling-bing lang sa pagka. Paabot sa mga, oy, yabe ko nimo, imot na ko nimo, mukha lang ko, baling pagkampanya, sos, baling-bing, waka matulbong, waka mabungog. Kala si Linda, kuya na siya. Steady. Steady. Basig may nawain po rin ako doon sa akong Brad, sa paternity, si bagong nibalik pa konsyal Attorney Raul Barbasol. Welcome back, Tol. Among Brad, gikan sa Migans, Tol. Welcome back, no, sa konseyo. Si City Council Attorney. Ako pong i-greet doon sa ang bago mayor sa Liloy, si Attorney Esbelto Bulato. Bagong mayor, very refined kini pagkatao, no? Bisag magkunta, bisag kunti. Bisag kung awayon, pag filmlinting, kumpos ko gaya, pili kong tawanan yun, di. Pero sa hybrid na Diyos nga, kasulgong ko niya, ako yung, bibuta akong awayon niya, mag-stroke kami. Di, yun. Di makikaway. Pasagdanan ko ni magyaw-yaw. Bilin ko rin tawanan yun. Muna nga, congratulations, kompanyero, Presbento, Bulando, Honorable Mayor na sa lungsod. Dayon mo, congratulate mo ko. Ipadaka naman ko daan ni Hangkuan ato. Nagbalahi. Ito na nawala ko rito sa atong journalism seminar, presidente pa ko. Ano to daan, puno na yun. Ato pong i-congratulate ang kinakusgan nga kasin diya sa Sindangan, si Konsihal Yuyin Magallanes, no?
Ako, yes, si Yuyin. Kasi nako si kadigrinan ako sa Magallanes, akong mama. So, konsihal, Yuyin Magallanes, diya sa Maras, mo attack kami diya po og mga pangumusta sa ato mga kuandiha, mga kapamilya sa Maras, Sindangan, konsihal Yuyin Magallanes. Wala ko pong i-greet yun ang akong amigo kay diya sa Pulangco, ang mayor, si Pinpin Oy. Ako na, Mayor. Ang iyang busy akong ginugos na. Ako ang assistant sa Attorney office, Pinados. Attorney Faith Pinados. Congratulations na nakon. Mas mayo pa ka, kaya busy na. Ang iyong Niloy, kusya lang yan po. Dayon, konsihal, because this is Kapihan sa Dipolog, we don't have any political leaning, although nagkuanta dire, naggrita sa mga friends nga doon ra po sa tungdugan uban pa, pero dire sa Kapihan sa Dipolog, we would like to emphasize nga objective sa dire, dayon, bahala kung sa political affiliation or religious beliefs, pero balance ta dire, no? So, we would like to congratulate the congressman of the 1st District, si Congressman, elected, Congressman Seth Frederick Bullet Halosos, no? Nga, atong kanunay po nga gi-interview diri sa atong Kapihan sa Dipolog to give time sa tanang mga kandidato, no? Tambok niwang bata tigulang, mayelo, mapula, ma-orange, no? Unsay color sa politika, na diri na interview nato sa Kapihan sa Dipolog. So, congratulations once again ngadto kang Congressman Seth Frederick Bullet Halosos, o ang bagong mayor sa Dapitan, Si Mayor Nini. Napiliman Mayor Rosalina Nini. Agapito Calino. Halos Si po. Mayor Rosalinda Nini. Nini. Nini Halusos Johnson, Johnson. no? So, good morning ato kang konsihal Apple Marie Agulong, ang akong friendship Outgoing. Dapitan o si outgoing Vice Mayor Jing Patri Jing Chan, gwapa sa kanunay. Okay, Go ahead. Higit magasapitan, Gret. Higit magasapitan, no? Ako sa Gret po si classmate ako si Mayor Agapito Carrino. Kompanyero, classmate, you gave a good fight, no? Sige lang, in every puwan na mag-libor na ako kay Bukasot, no? O kang kompanyero, Bibot Tablisado, you give a good fight, no? Well, wala magandang politika. No? Yan na magandang politika. So, congratulations lang po ninyo. Nako pighanga, nako kayo magsalig o pag sila pa paghatag kanyo og ano ba, hangop sa inyong gihimo. Nga mayo gid ang iyong gihimong kumbate, no? Wa gid ingon wa gid paglurang, no? Fair play. Wala nga well, that is politics. Nonetheless, congratulations. Mao jud. So, congratulations sa tanan nga daog sa ato ang lalawigan sa Buanga del Norte. Ako sa kalimot ko Yes, ito. go ahead. Ang outgoing Vice Governor, akong kumpare, si Baby Olvis, si Vice Governor Francis for Olvis. giving a good fight. Yes. So, alam niyo po, no? Alam magandang kinabuhi sa politika. So, congratulations for giving a good fight. O sa ako po nga classmate po ako, hilang sa konsihal, si kumpare nako Edgar Bagyo, Balancer ang sangon. I congratulate you for giving a good fight. Alam mo nagyan. Okay. The same goes to board member outgoing, no? Board members Alan Danilio, Ricky Mejorada. Oh, yan. Ako po, Sandra. asay congratulate sila. Silang pangimbisog na hinatag sports gud ka nga away ba, no? Okay. Okay. Gar, wa tay mahimo instant noodles. Paniliis na to at the same time kay kaming pa man si Attorney Jasmine Pinsoy, si Vice Governor kaming Sinin Angeles, so og si hopefully si Attorney Junal Dapigkit na minaw karon, og si Attorney Jamis Bidugis bantay lang ni Judron. So si Konsehal Ruben Ligorio, this is your last term? Second pa din. Okay. Pag-last term pa. Unsa na ka sa pangutana? Ayun ang last term. Sunod ang board na pag-usad ka. Ayun, sawa rin ka. Okay, so this is your second term as City Councilor of Dipolog City. Grand Slam victory sa Liberal Party. Matod pa ni Pinoy, matuwid na daan. Tapos, referring to the people, kayo ang boss namin. Kayo ang boss ko, matod pa ni Pinoy. Okay, along this line, unsa po'y amo mapaabot diha sa bag-ong komposisyon diha sa ato ang sa gani ang panglungsod sa dakbayan sa Dipolog. Although mingon ta nga old faces kay namalik man mo daghan tulo ra man diha ang upat ba no? Si Raul Barbaso, si Jasmine Pinsoy, Peter Ko o kinsay ka
Upat. Tulo sila. Talora, okay. So, unsa may expectation namo sa mga tawo? Unsa man ang mahimtabo diri sa Dakbayan sa Dipolog? Pinagi sa inyo ang paningkamot o pakigtambayayong sa programa nga i-implementar pohon sa umaabot sa atong mulingkod nga Vice Mayor Dr. Horacio Velasco o Mayor Evelyn Uy. Sige pala ko, let's all tubag yung mga pangutana, ang tumong siya yung mga pangutana. Ako sa ipabalo kanimo nga, kung hidaog man ang Grand Slam ka ang LP, Liberal Party sa Bonorte, kana nagsubikad na sa ug sila pa sige subay na mundalan mao ang daang matuwid. Meaning ang good governance gid among ipatagbabaw, no, nga unta sa panggobyerno kini gid atong atong subayon, no. Mao man gali nga sa Dakbayan sa Dipolog ulit mayong kag paghambog, pagdili paghabog ato, pero we are proud to tell you nga ang performance sa mga opisyalis o bagong namunuan o namunuan sa atong Dakbayan, di gid makaingon nga dili kasaway. Really work hard for the improvement, no, sa atong katawhan, sa atong tingusbawan sa katawhan sa Dakbayan. Muna nga yung rason nga nga ang katawan mirali, no, mi hatag gid among makabungog nga kadaugan sa biaging eleksyon. Dit sa imong giingon unsa imong iyong mapaabot sa bag-ong kasamtangan nga sa guli ang paglunsol. Ato lang yung tiro ang namuluan lang sa Dakbayan sa Dipolog dit. Kung ang Dakbayan sa Dipolog, no, as a whole, no, we will not single out the single ang paglunsol. Okay, collective effort man na. So ato na lang yung sa tiro gigon nga namuluan sa Dakbayan sa Dipolog. I am also proud to tell you nga kung unsa manggaling ang gihimo nga nahimong performance o mga kadaugan nga nahimo sa miagi, matawag tag miagi sa pa-eleksyon, nga nahimo ang Dipolog number 7, the best performing cities throughout one of the best 7 best performing cities sa buong Pilipinas. Kana dit amo po lang ginahuna nga siguro pa ato pagindunga gagamay mo lang biruan gayud ang Dipolog. So kung mayroong best performing, nagpay lagi na nga, dili lamang ang namunuan, kundi ang katawan sa miduyog, no? May malingkamot gayon nga, mamutibabaw ang atong mga kasamanan sa mga ipangandoy. Mula karon nga himot ang best, number 7 na best performing cities sa Pilipinas. O kasab, nakita. Please hold the line. Salamat. Ito ang DXDR 981. Okay, balik kita sa ato kapiyan sa Dipolog ni Consial Robel Ligario. Akong balikon kay basig wala putol, wala ko pamilaw akong isulti niya. Ako lang ibalik ko, no, nga as a whole ba ang Dakbayan sa Dipolog. Kung unsa man ang performance nga mong ipakita sa before the election, ya mo sab among ilubihon pa na mula og mo man number 1 pag yun. Kay sa giwang nako number 7 ang Dipolog, the best performing city sa Dakbayan sa tibuok Pilipinas. So karon kung ang namunuan si Mayor Evelyn Uy nagpakita magayong abilidad nga ang amo pong sangguniang pangunsol, di ba lang mo nga outstanding mga sangguniang pangunsol sa tibuok regional, gali kami po usab. Gali usab, kung man may, na ang kami Ana si Linda Nuna, gababay-babay sa gawas, sa katulog na, ipadayon. Oo, sa binabar ako. O usab, ang among sangguniang pangunsol, nahimo mga biruan sa Tibok Region, o gali national finalist man ang sangguniang pangunsol sa Tibok Pilipinas. So, no pa ilagid nga, alam nga, na present nga, composition sa sangguniang pangunsol sa Dipolog. Wala gid magkatulog. Na aktibo himog yun. Sa tanang mga lakang aron mapauswag ang atong tingusbawan dili sa Dakbayan sa Dipolog. So nahimong outstanding. So karon dali og nahimong national panelist ubos bagong pumuno niya ni Vice Mayor Velasco, amo ganang palingkamutan. Kung nahimo gani ang among kalampusan sa sayang pangunsol, ubos paglumala sa ito karong Vice Governor elect Atty. Cyril Angeles, among gilisopol si Dr. Velasco, nga mahimong loy, ato yung ipalasog, ug mahimo, manambiwan kita, nasa guli ang pangunsol sa tibuok Pilipinas sa sunod dito eh.
So mao na ang among panaan o usab mo kini mga plano nga among ipadisok kunya sino maabot nga tuig. So humana man akong pagpasabot og tubag sa pangutanan ni Edith og tingali na naman ang ato ubang mga bisita ato na sab ibalik ang Edith kay niya naman atong bisita diri nga presko pagkayo no nga nakaligo gili siya simba no iba ko ani no o ya nasiksi na siya nawala ang tiyan kani ka di ka mawala ang tiyan nga maglakaw sa paingon sa bukid wa may dalan di mo siya makasakay bayo na pud ka mao kang dalan dople kaya naman kay dili mo niya sa tiyan kay og labayo ang dalan mo sige magsakay og sakinan. So, makakmundalan, halalakaw, sir, 3 kilometro, mauna, wala yung busy in this, guys. So, let's take it away. Okay, thank you so much, Konsehal Ruben Ligorio. Tanga na to, panisiyagid lagi. Dayon, ladies first, after men, with your permission, incoming Vice Governor Senen Olvis Angeles, ato diri introduce for the very first time nga nianhi ang atong bisita ni Sanong sa atong imbitasyon. Daghan kayong salamat. Pinaagi siya ang Hermano Mayor, no? Si Mr. Robert Pinsoy, atong City Information Officer nga atong friendship. Salamat kay Sir Robert sa imo ang pag-imbita diri sa imong hermana nga mo tambong diri sa atong kapihan sa Dipolog. Ang bag-o nga napili nga mulingkod na puhon karong June 30 si Konsehal Jasmine Pinsoy. Good morning, attorney, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Maayong buntag sa tanan, no? Sa atong mga kaigsunan nga namati karon, maayong buntag ug happy Sunday. Okay, thank you so much, no? Shy pa siya, gamay ra yang yang greetings. Okay, we will get back to you later, Attorney Jasmine. Atong acknowledge diri ang incoming outgoing Vice Mayor of Dipolog City and incoming Vice Governor of the province of Zamboanga del Norte. Dayon, kuani landslide victory, no, all over the province, kauban sa incoming Governor Roberto Y. Oy. Atong bisita, kanunay na to nga supporter sa atong kapihan sa Dipolog og kanunay na nga makita na to sa madungog sa kanginan ang ato ang mulingkod nga Vice Gobernador sa Lalawigan sa Zamboanga del Norte, none other than Vice Governor-elect Attorney Senen Olvis Angeles. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Congratulations! Nagkakay salamat din, no? Si Edgar, si atong kumpare, si Ruben, ang atong mga katauhan sa dinis sa dakwan sa Dipolog o sa Dapitan o sa Tibok Probinsya sa Zamboanga del Norte, mayong buntag. O ang atong kauban, ang atong SK sa Sangguniang Panglungsod, dili Sangguniang Kabataan nga pero sexy nga konsehal, si Jasmine Pinsoy. Okay, thank you so much. Before tamari kang Vice Governor Senen Angeles, if I may, sir, harita kang Konsehal Jasmine Pinsoy. Ma'am, with your entrance this coming June 30 sa ato ang Sangguniang Panglungsod sa dakwan sa Dipolog, being a neophyte, no, young blood diya sa atong Sangguniang Panglungsod, what do we expect from you? Nga especially so nga being young, being new, and kuan kanang attorney man pug kabay kuan, no, di ba? So profession. So what do we expect kay ikaw ra ba the only rose among the thorns po diha? What do we expect? Tinuod yun na, ma'am, no, nga bago pagyudta and in fact sa ato ang mga diskurso ato man ang nahisgutan nga moingon si ang mga tao wala pa ko experience. Pero sa akong ginagmay nga na-experience isip usa ka student leader sa atong eskwelahan sugod pa elementary hangtod na college, hangtod sa College of Law. Ang ako lang ika-saad, no, sa ato ang mga igsuon nga maski pa man bag-o ta, maningkamot ta nga maghuna-huna og mga bag-o pong ideya para atong ipaambit o ipadangat nga to sa katawhan. So kung maghuna-huna lang yun tag maayo, no, ato lang istadihan og maayo ang atong current nga situation, naman tay mga bag-o pang mga ideya nga ma-come up para ato ang ma-implement. Okay, thank you so much, Attorney Jasmine. Ayan, ngalandaan flower na, no? Beautiful flower. Yes, Jasmine. Okay. You're following the footsteps of your mother. Yes, ma'am. Na, di ba? Nga outgoing po city councilor. Okay. So,
you will continue ang iyang legacy or you will make a name of yourself in the city council? Siguro, first and foremost, I need to continue kung unsa yang excuse me, kung unsa yang nasugdan, no, especially sa programa sa kababayenan ug sa mga bata. Mao na atong prioridad. Pero siguro eventually 3 years pa man pod, di po siguro nato malikayan nga maka-create po tag atong own identity. No, especially kay even if kung moingon sa ano ang puno, siya ring bunga, pero naamang gyud gyapoy uniqueness ang kada tawo. Okay. Edgar, go ahead. Okay, thank you. Good morning, Consyal. No? Good morning, sir. Attorney Jasmine Pinsoy. Curious lang ko, Consyal. Pag-lansar ni mo, Chief Consyal, sa 24, usabay, kay, we know, Sir Bert Pinsoy, kaya naman kauban dere sa kapiyanan, Mambilito, although wala mo makauban sa Mambilito, kasi siging busy si Mambilito, taghan kayo, kaya siyang, ako mga invitation niya, matundang kitong kay, di kaapa sa iya mga schedules, no? Sir. Usabay, paglansar pa nimo usabay tugon nilang words of wisdom nila ni Bert, former Consyal Bert Pinsoy o ni Ma'am Bilit Pinsoy o karon nga Consyal ka, nausuba ang ilang gisulti nimo nga Consyal na jud ka? Actually, kanang dapitan no, magkuros yun silang duha. Magkuros yun sila. Ang ilag yung gi-advise ako ang barugan ang amo ang tagline mao ang maalagarong Pinoy. So ang among una nga katuyuan gyud mao ang pag-alagad sa katawhan nga sincero. Kana gyud mo balik-balik magkuros na sila, alagad gyud mag-alagad nga sincero. So barugan ang maalagarong Pinoy nga tagline. Okay, speaking of tagline, hinumdum ko ana kay proklamar man si Congressman Isagani matong agahapon as Congressman of 3rd District kauban sa mga board members niya nga kadaog sa 3rd District. Doon ang gusto siya panultihon mo na ingon nga related sa imong tagline nga ang sulti mo'y pabuhaton, dili ang buhat mo'y pasultihon. Okay, so I think mao na basically no. So doon na pa kay kaad, ma'am? Actually, kana si Sir Gani, although I don't know kung kaila siya nako, no? Siguro nakadungog siya sa ngalan, even though sa ABC ko naglo. High school pa lang ko, nag-meeting, mahinumdum ko, nag-meeting di avance mi sa amo ang eskwelahan, kay langsad-langsad mo po kunuhay tag mga posisyon sa una sa high school pa ta. Ako nang gi-incorporate ang iya ang gi-istorya. No, kanang ang buhat mo'y pasultihon, dili ang sulti mo'y pabuhaton. So basically murag mo na incorporate po na ako nga dili na ko kinahanglan mo istorya pagdaghan, tanaw na lang kung sa ang agi. Okay, idol nako si Sir Gani. Okay, thank you so much, Attorney Jasmine Pinsoy. You're welcome. Utabok ta diri sa ato ang Vice Governor Senen Alvis Angeles. For so many times, atong interview diri si incoming Vice Governor. Vice Gov na lang dyan among address ni mo. So, okay. Ma-confusing kay sir ba, no? Okay, Vice Gov. Doon ay mga observations sa inyong pagpangampanya dito sa 3rd District, 2nd District, o 1st District. Pero ang nisantop dito sa kung huna-huna, katong latest na itong interview rin ngayon ka, makaluluoy kayo ang 3rd District sa atong probinsya, nga wala ka gahandom, nga sa tibuok Pilipinas, naapaday lugar inana, nga namurag gibiyaan sa mga lideres sa atong kagamhanan. Karon, kay Vice Governor naman ka, okay, maningil na ang mga katauhan. Time sa po, bali po ka. Ayaw po tamo baraw po gadayon. Maningil din ang mga tauhan. Malingkod na dyan na, whether you like it or not. Maningil po mi sa iyang saad. Ako mismo. May nga na, Vice Gov, unsa po'y plano ninyo? Sa inyo ang tandem, no? Ni Governor Berto Oy Puhon, nimo Vice Governor, dayon pa si Congressman Isagani ang matong dito pod sa 3rd District. 3rd District sa tatay, mo man tayo imong kagulaan diri for quite a time. Tinood yun na dit, no? In fact, sa among pangampanya, amo na yun ang na-obserbahan o nakita na mo ang reaksyon sa mga tao. Then, na-translate ni into support and vote this coming sa last election nga ang atong mga katawhan ilabi na sa Tercero Distrito naghandom nagyurog nga kinahanglan og kausaban. O muna ato nakita sa pagbulig sa katawhan sa Tercero Distrito
sa Partido Liberal. Tinuod pa to ang istorya nga ma-touch yuga sa kahimtang sa atong mga katawan. Sa 3rd District, ilabi na ang ilang kadalanan, ang ilang programa sa panglawas o programa gyud sa agrikultura. Kay sa ako nang ikasulti, di man nato ni mahimo overnight, no? Muni among gisulti gyud sa atong mga meeting, mga rally, among paghinabi sa atong mga katawhan nga kutob sa mahimo amo gyud ang paningwaon with the newly elected congressman karon, si Congressman Amato nga dako pud kayo paglantaw, project oriented, ang atong gobernador project oriented, ug ilabi na nga duyugan po ta sa atong mga bag-ong mga opisyal sa mga kalungsuran sa 3rd District ug diri sa entero probinsya. Amo gyud ang paningwaon, no? Especially nga ang programa sa atong provincial administration pinanguluhan ni Governor Uy mao man gyud ni una infrastruktura, ikaduha gyud kining panglawas, no? Ako mismo I will even put health services pareha gyud ni og priority sa infrastructure, no? Dayon agrikultura, education and other social services. First and foremost ato gyung ihanay kining infrastruktura kadalanan sa atong mga kalungsuran, kay makita mo nato nga with a very good infrastructure program like sa atong kadalanan mo follow man itanan, no? Like agriculture, health, social services and other related needs sa atong mga katawhan. So di po nato ni kasaad nga amo ning humanon overnight, kay mura og dako-dako ning sagubangon ang atong atubangon sa atong probinsya, kay we are new in the administration. Dayon apot ato paningtan-awon kung sa gyoy estado sa atong probinsya, sa atong sa Zamboanga del Norte. Okay, thank you so much, sir. Another concern, especially aired by our government employees in the province of Zamboanga del Norte, kay kung man na politika magud puros, no? So, reconciliation. Doon na ba mo'y like in the past nga daghang ipanglabay sa Sibuko, Siukon, Siraway kay nahibawan nga mga front runners, sa election, no? Dayon og unsa nga how vindictive are you, quote unquote, sa mga kontra ninyo nga nilihok bato kaninyo na nagtrabaho diha karon sa provincial capital ato dili pangutana. Yes, kay daghan kayo nagmonitor na to karon nga kada taga provincial capital. Ako ay po bakray although private partido, pero ako po rin concern ko kay atong mga agaw, ikaw hapit giiliit sa ka gay hituan ka nga nagkuan sana suporta kaya kana mo sa Kapitulo natural na lagi mo pakita og sila pa kolor kay nago sa administration pa, pero kakaroon nga na-elected mo iparino ba o mo iklaro na elite iparino ba ninyo ang itabo sa miyagi nga ang mga taong giingon nga mga unsa diha amatong boy sa diha tuwa sa Siukon gipadala na tuwa sa Siukon og Siroy muna akong yung kay batang tingali og hinuon mo yun na tingali ligi ko muundan sa radyo lang layo ko nga basta dili ayo himuan na sino ba na makita mo lang kung sige mig adto to George sa kita ba dito sa Siukon nga mag-journalism nga atong ibisitahan sa bulo mag hirisabit ang ipag-exile may trabaho, niya nagtato taon sila, naggraduan, nagdama-dama. So, masakay ko, Board, ikaw may Vice, ikaw ikaduha, Vice, ikaw may ikaduha nga dako-dako sa probinsya. O niya, subakog na ay mo talo, namag-ubang mo talo, gantuban, nga naiuban na klaro lihat nga wala mo kuan ninyo, supportar, inyo baka nang isapuira niya, ipayon sa as punishment ato sa Siukon. Sa man inyo na himuon, lili? Makita man po nato no, sa trait sa atong gobernador nga bago, si Governor Uy, nga kuan man po, ang iya is compassion, reconciliation, and
foremost is God-fearing, no? That's true. Siguro, perception lang nasa ato po mga kauban na nakaroon sa Kapitolyo, kay siguro mo na nangitabo sa una, no? Let us not also make conclusion, no? But with regards to all other, siguro nga walay security of tenure like casual job orders. That's the reality in politics. Yeah. Di ba? Of course, realize that. Muna na. So, rest assured nga compassion, fairness, no atong ipatigbabaw kay. Mo man atong gipagawas nga principle sa atong partido, no? Good governance nga let us extend our hands to our people, no? Let's forget the election, no? Let us work together, magtambayayong ta atong suportahan ang bagong administrasyon kay this is not only for the benefit of the new officials. Ang atong gidamgo ini atong gilantaw nga kitang tanan malipayon ang atong mga benefits, kaya ang atong gidamgo sa kadugay ng panahon sa usa ka kausaban para mulambo kita, siguro mo na ni sinugdanan sa atong gidamgo nga makakabot ta og kalambuan sa atong probinsya. Abi na bayas maguto na ilang taong concern ba sa atong mga isol sa Kapitolyo nga pastor, no? Nabagaling ko rin kasi silbi sa kasamtang administration, kami initan. Kung di man magkalaya na kami victim silang kuan, silang Berto. Di man presa uban tinggali nga ako I don't believe. Nga kuan mo lang naminaw mga conclusion na lon, tingali na assured. Nga no yung may tabo niya na, may tabo na. Kaya ato li impalisit ko sila bugod, alisin ko na liwas subtraction. Gawas mo kini mo tawana nga ato tagaan og chance. Sabi unsay ang gihimo sa una, kini mo tawana mapakita mo abilidad, mo trabaho mo kini sila pre. Kay burag papan ba paghulit ba silang mga kakulang sa ilang gihimo sa una. So I think it's more beneficial nga taga to lino pilabtan mo tawana, pasagdan to sila trabaho, asa sila na-assign. Aron makita na ito nga atong administration dili vindictive nga administration, compassionate nga atong unless siguro og dunagyoy valid or legal ground na mo impose disciplinary action or sanction against them, then that's the time. Pero para nako og walang tay gibuhat, no? Nga walang gyud tay adverse nga binuhatan nga makasakit or makadaot sa usa ka tao. Ako murag di minta mahadlok, no? Ako I can say this because I have been with the administration, I have been in the opposition, no? Pero kalau sa Diyos, wala naman po tayo na sinati nga kalisdanan, no? Or mga problema nga atong na-encounter. Basta kay, as long as labi na mga public officials, no? Like us, mga elected officials, nga ato lang tumanon sa atong trabaho, no? Just like the government employees, ato lang tumanon ang atong mga trabaho. Because I know nga all our employees, bisag kinsay mo lingkod na. No, they will be supporting whoever will be sitting there as their official, no? Kay inani naman ni atong trabaho. Kay we are not concerned with one person bisan pag unsay metabo ako gining labanan, bisan pag unsay metabo ako labanan. No, ato is for the benefit or for the good of all of the majority of the people we are serving. Ako pasapot, Vice. Sa pag-eleksyon, o gani ka ng manhabil diha sa Kapitolyo de la Kapitolyo diha. Usagol sa mga yungo sa mga empleyado diha nga unsa og kinsa magaling mo og mudaog mo galing mo, wala sa mag-expect ang mudaog ang pikas. Kundi simbako mudaog ko mo, dalion di ko lang ayo ni ko lang pag dalion pag ayo ng Kapitolyo kana lispe sila. Mo lang ingon nga nakala puta na tagaan ba kanya priority na nga ang kuan ka ng Kapitolyo nga leha mga luda nga wala may kwarta. Wala ko may kwarta ipadayon na kaya asa mo ka mangisag kwarta na. Mahuman ka na. Di lang kumata og comment as of now, no? I don't want to preempt sa atong gobernador. Kay kini god, although I know nga ang atong gobernador this will be not his own personal decision kay kini collective ni. So
So ato pa ng tanawon, ato pa ning ayuhon o tanaw ang mga dokumento, mga papilis nga nabilin diya sa sa Kapitolyo by the time that we will assume office. Okay, thank you so much, Vice Governor. Lain pa nga concern is about the two existing hospitals na dayon pohon. Provincial Medical Center, no, sa Norte Medical Center, and the Human pohon nga Corazon Aquino Memorial Hospital, kang Mayor Evelyn Uy. Duha pod ka sports center. Kanini ang sports center diri ni Governor Rolando Yebes, na existing mo juda, and also the Ulingan, no, sports complex ni Mayor Evelyn Uy. So karon, dahil na po tayo Boulevard, of course, no, cheap entertainment, taran, kadyot lang gang. Dayon, diri sa Plaza Magsaysay, pwede po diha, no, mga gathering. Oo. So, unsaon ka na po na, puhon maluing Ginoo, no, sir, kay, daghan naman kay ta, mo lagi. Pero, dili man, ingon nga problema, unsaon ba nga, gawas nga prioritize, nga magiging useful gina sila. Gawas nga useful nga, maka-income generating po ka. Kay, og ang Ulingan Sports Complex wala gilon din ini ang Cultural Center. O, ang Sanote Medical Center gilon. Ang Corazon Aquino Hospital wala gilon. Ang Capitol gilon, ang City Hall wala gilon. So, along that line, moingon ko ninyo nga unya ra kay unsay inyo ng mga kuan ba panglantaw ana na. Di pasabot mo bilis, di pagtubag sa vice, ay pasabot mo, nga kayo gilon ang dili na tiwason, dili na viral, eso man. Dili. Unsaon na nila pagpahaluna nga dili pa mga kaingon ng mga katawhan nga awa na tiwasa, wala ko na kay kontrapartido manggod. Kay daghan ba mga project before. Dahil daghang project before, let's face it, it's reality. Panahon ni Amatong, giguba ang sports complex, dayon wala ko na ni Governor Yebes kay kang Amatong. And yet, dito ko po niya bago. Pero sports complex gihapon, it's reality, di ba? Sa reality. Vice Gov, your comment please. Kini na, murag di naman yung problema kay actually, these are all government projects. Correct. Whatever it is, panalitan doha atong sports complex, then it will complement each other. Doha nga atong hospital, the more, the better. No? Muna akong paglantaw, no? Kay actually, wag yun ni reality sa Philippine politics. Correct. Nga wala bitay continuity of projects. Correct. Continuity of improvement kay mo ni gisugdan ni sa biyaging administrasyon, di natutiwason. But as far as sa ako lang una-una, kini si Governor Uy, murag wala ni siyang una-una. Kaya in fact, ang iyang concern is really to give priority to projects nga makatabang yun sa katawhan. Now, we say, kining atong hospital, this is very helpful sa atong mga katawan. In fact, sa among pagsuroy-suroy sa nagkalain-laing mga munisipyo, this is one of the problem yun nga ato na encounter, no? Health services. Dayon, kini makatabang man. Now, if we have Dipolog, another hospital, the better. No? Kini ni ang Kapitolyo. Siguro, ato po rin tanahon na kinahanglan mag-ipot ang Kapitolyo. Correct. No? Maparehang yata sa Cebu kung dugay ng panahon ng way munisipyo. Okay? So, I think, naman ay problema siguro. Okay? Si Governor Uy, sa iyang idea and ang iyang vision is to really put in place all nga mapahimuslan yun sa atong katawan. Now, sa ako nang ikasulti, these projects, kini mga improvement nga atong gihisgutan, makatabang mo ni sa atong mga katawan. So, no worry siguro. Okay. Kini ato gining sulbahon, no? But we cannot just say nga mahuman na to ni within month or within pila ka bulan, no? Kay ato pamunta na ako na sa iyo estado yun. Yes, Pero po tala, bulag ng problema ka, hindi ang sports center. Hindi ang problema. Diba? Dahil lang po sa concern sa mga katauhan. It's a valid issue. Yeah. Huwag may problema ulit. Kaya kung sulbat na. Ang mga sports activities na Sipulog, at tuwasan na Ulingan. O mga province, mga kalihokan, may game. O bayan sa hospital, may problema ulit. Kasi kung gusto magsakit, nga gusto magpatambal, o piyon sila nga atas kailangang hospital, iyan sila. Pili lang.
Oo, at sa bago ba, pwede po. No, ala, wala problema. Ang problema to, ayaw mong sakit. Pero magsakit din mo, pili lang mo. Asa ng pitala. Kaya wala man ay pagpihig. Pagsulo mo, tambalan mo kita. No, mo lang ganyan, may atong mugit rin na priority. No, nga, wala ilang kung sa abliha, kung sa makaliha, mimbro ba sa unsa, wala na liya, no? Okay, thank you so much, Consiel Ruben Ligorio. Consiel, Attorney Jasmine Pinsoy, anything you can add? Regarding na ang duha ka hospital o at tubangon na ang fact. In fact, mas okay na kung duha ka buo kay at least makapailin-ilin sila. Siguro ang atong i-prioritize is how to provide good service no sa hospital, no? Ang mga doctors kay useless man ang hospital kung walay mga magtrabaho dito, especially kung walay doktor. So amo na pud ang nadungog nako nga concern sa uban nga unsa man nang duha ka buok hospital naaba pud kaha kuno nay doktor. So kana mo importante nato no nga ato gyud nang i-prioritize. Kay useless kaayo kung naay building pero walay mga tawo pud nga lumilihok. Okay, thank you so much, Attorney Jasmine. Very well said. Edgar, your question, please. Mutabok sa ko rin ni Attorney Jasmine, Vice, mutabok ko ganda Attorney Jasmine. Attorney, yes, sir. sa first days unya nimo pagbahog o paglingkod sa sangguni ang panlungsod, unsa may imong priority nga may champion diya na sa sanggunian? Dili lang ko mahatag og specific na sir no, pero ang atoang priority is to focus gyud sa mga bata gyud ang atoang i-focus, especially kanang nakita nato no ang gibuhat ni Corina Sanchez ug giunsa niya pag reach out no sa kato mga batang gagmay tawon dito sa mga kasuok-suokan. So murag nindot na siya nga ideya nga pwede natong ma-champion no ang mga bata ug ang mga youth. Kay kuno lagi di ba kita man sila man or apil ko siguro mga batanon naman ang kaugmaon sa ato ang syudad ug sa atong nasod. So importante nga aduna gyud magtutok sa ilang mga issues. Okay. Apil na Consiel Ruben Ligorio. Once yan, dili yang one. Naku follow-up kanang na Consiel. Labi na karon sa Dipolog. Labi na karon sa Dipolog Consiel. Makita man nato nga daghan ng mga bata bisan asa sa mga bag-ong mga establishment din karon, and sila wala naggana sa pagtungha and nagtrabaho na ng pagpangnabon ng mga motor, di naman nung haagan ni eskwelahan, rampant na ni karon nakadaghan na ni sila, mga street children. So kanya ito pinaka-concern karon kay as we grow, nagkadaghan sa sila itong nakita. So what you can do about this? Naman tay children's code katong gipanday sa ato ang inahan nga si Consiel Vilit Pinsoy. So kato siya murag umbrella lang to siya nga nga kay code man siya no. So daghan pa kaayong mga detalye nga kinahanglan natong pagtuunan pod og pansin. So kinahanglan pa na siya further study na pod. Pero ang una na kong nakita no kanang giingon nato nga ang mga bata dili na mo tungha no, dili na mo sulod sa mga eskwelahan kay tuan asa ka na padulong. Ako ang naay concern ana nga giduol sa ako asa una pa to last year pa. Ang iya ko nung anak di na musulod og klase kay nahigam anang computer. So siguro naamantay existing ordinance ana no nga dili pwedeng mo pasulod o mo dawat og kuan ang mga cafe, internet cafe kung bata, especially kung panahon sa ting eskwela or kung gabi na. So naman ang existing ordinance, siguro ang maayong buhaton ay i-follow up na lang kung giunsa pag-implement. Kay sayang kaayo manggod kabalo man ta nga ang pundasyon sa atong kaugmaon ang pag-eskwela man. So maskin pag unsa ka streetwise kung wala po kay educational background maglisod man gyud og trabaho. So importante kayo nga kana na kuan po na siya masulbad pod no. Ato sigurong i-call ang attention sa mga tag-iyaan ng mga internet cafes nga ato pong tabangan nga dili pod matipas ang dalan sa atong mga bata. Oo, ang ako pong sus ma-concern kini mga street children ato kay makita sa boulevard no early morning nadaganda nagpasad anang nangatulog lang anang mga silya diya sa hallway, sa walkway. Kana sila pud sir no, ang sumala lang pud sa ako ang nakuha nga impormasyon. Katon naman na sila yung mga balay then gipa-eskwela man pud na sa silang ginikanan pero kay gusto man sila makakwarta nga ilang idula og computer mo na nga ilang buhaton ng mga tabon-tabon na lang sa mga motor og karton ana aron makakwarta sila na sila ibayad sa computer, dula og computer. So
And then mo po na ilang concern kay di na mauli ang ilang mga anak. Ato na muhigda sa mga kadalanan. So delikado, labi nagbabayi ang bata, naon niya makahunahon nagdautan. So mo na nga kinahanglan na siyang i-address po as soon as possible. Okay, thank you so sir. much, Consihal Attorney Jasmine. Arita ni tabuk pa diri ni Vice Governor Senen Alvis Angeles. Vice Gov, as the presiding officer of the Sangguniang Panglungsod of Dipolog City, based on your experience and along with kiring gabasa na ko diri nga kuan panelist nga guest instant nodor si Consihal Ruben Ligorio, you were very frustrated sa inyong mga ordinances and resolutions nga maabot dito for review dito sa Sangguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte. Kay bisag unsaon pa perti na naman gid yung away kan sa anti-smoking ordinance, anti katong mga computer, mga ana, daghan katong CCTV nga ordinance, perti atong sumbagay sa mga words ba dili sa actions ha. Sumbagay sa mga words in the media, no? So, So, kato presiding officer ka sa kuan Sangguniang Panglungsod sa Dipolog. Puhon man lang Ginoo kay natabok man ka dito sa higher level kumbaga na naman ka pedestal board na level up ug sa dula pa na Vice Governor ng pagkapuhon. Ikaw na po ang presiding officer dito sa Sangguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte. So it's a different scenario, but again, namura o related ra kay presiding officer maghapon ka. So siguro naman wala na po yung mga erok nga mga resolution, ordinances, gikan sa City of Dipolog, padulong sa province of Zamboanga del Norte. Aber? Kini ni Adit, no, ang ato lang i-consure sa ato mga katawan, we'll be working, no, we'll be discharging our function, powers and function, pinasubay sa balaod. Now, if di lang, tungod lang kay nanatadiha sa Sangguniang Panlalawigan, then doon na po yung mga diferensya gamay ang koordinansya sa dakbayan sa Dipolog, then just because kauban ta, ato na pong piyungan, no, Dipod, siguro, doon na lang tayo mo on pod nga advice or correction, not necessarily on the issue on disapproval or what. Kay sa ako nang ikasulti, I have been in the Sangguniang Panlungsod for quite some time. Siguro yung pinaka longest serving councilor and presiding officer kay 22 years man ko. Wa man gyud sa kuan ang tanawon na gyud sa Sangguniang Panlalawigan in its power of review is to determine whether the ordinance or any legislative enactment is within the powers of the Sangguniang concern. So, di ba ultra-virus? And that's it. Now, if dunay mga makita nga dunay mga dugay diferensya, then it's easy to call and advise the Sangguniang concern on whatever maayong buhaton sa maong akuan. No, rest assured nga siguro sa atong administrasyon niya for sure, no, I will assure the people nga we are fair, atong ihatag the most equitable one nga atong ma-discharge atong functions as member of the Sangguniang Panlalawigan, especially as presiding officer. Okay, follow-up, Edgar. Follow-up the same question. No? Are we seeing resurrection of the dead ordinances from the city once mabulingkod na tadiha sa Sangguniang Panlalawigan, Vice Governor? Oh, mabalik na itong mabalik na itong mga patay, pang-irok ba? Resurrect na ito sila? Dahil tayo mabulingkod na tadiha as presiding officer o kita na diha sa Sangguniang? Depende na, no, o whatever action mahitabo o mahimo sa Sangguniang concern, no. Kay as the presiding officer, we cannot also just og sa legal term pa na mo to provyo revive it, no. We'll still follow and comply sa unsay nahamutang sa nga proseso or procedure sa atong balawon. Okay, thank you so much, Vice Gov. Another concern kay gikagubtan man is katawhan and pagsauna kanini ang pag-loan sa provincial capital. Appeal na nga ba ang mga gi-explain man na diri ni Governor Rolando Yebes
napil na atong mga equipment katong sa medical center, etc. etc. So karon nga kamo na ang mulingkod diha sa provincial capital kay balo man pud tanan, it's an open secret matud pa nga gibabagan man gyud ni sa sangguni ang panglungsod sa Dipolog, no? Karon kay mo kamo na may mulingkod diha, what will happen to the said loan, no? Quote unquote, unsa may tabo ini para mahuman po ng provincial capital, or you can access outside resources aside from the loan para mahuman lang ng provincial capital. Tinod mo na, no, ang atong gihimo sa sangguniang panglungsod at that time, we just express our sentiment as a taxpayer and a representative of the people of Dipolog. Kay whether we like it or not, Dipolog component city man, then party ta sa Zamboanga del Norte. Now, if we will incur that such huge amount of loan, burden yung kayo na sa atong mga katawan. Muto atong gihimo nga resolution sa sanggunian expressing our sentiment, no, sa dakbayan sa Dipolog nga nisupak tanyana. Then I think just because nga nanatadiha, no, ang administrasyon na bago dayon muna po ipadayon ng loan, I think we will evaluate all these things, no. Kay sa atong experience sa City of Dipolog o ginani kong mga sitwasyon na as much as possible we refrain from getting into securing any obligation, especially nga dili ni self-liquidating, no, dili ni economic enterprise, no, just like what we are doing sa Dipolog City nga ang improvement sa City Hall dili pinagi og loan, hinahinay with the income sa city, with the resources within the city, nga di pod maapektahan ang other services. So kini sitwasyon na sa atong probinsya, then I think the new officials and the new administration will sit down on this, then evaluate all these things. No? Okay. Karon pinginihanglan po nato gyud ang Kapitolyo kay isud po taon ang atong ang mga opisina. Ang session hall naraman to kay dito ni gi-proklamar, no? So mo na ato pa rin ko aron. Okay, kami gani gipangutana mi asa mi mag-opisina iko nga amo to pangitaon po mi asa mi mag-opisina ni. No? Pero anyway, let us give time to the new administration to evaluate all these things. And for sure, and I will assure our people na whatever decision mahimo sa atong bagong namunuan sa probinsya, then we will duly inform the people on any action na imuon sa bagong administration. Okay, thank you so much, Vice Gov. We'll talk about human resources. Kay karong bago gapusot-pusot ang mga promotions o mga bagong positions nga gipang fill upan sa administrasyon ni Governor Rolando Yebes, and you cannot blame him kay iya po ng mga tao, no? So, along this line, nga kamo na po'y mulingkod, dayon, na naman diha na mga human resources diya nga daghan kaayo. Inyo ba ning i-utilize according to their talents and skills, or i-proceed the line like what happened before, or ipang exile mapipa ni Konsehal Ruben Ligorio, exile with a purpose. Dili exile without a purpose, ha? Nga walay mayong trabaho. Kung dili, o exile man gani with a purpose, mga badibila putog to ang lugar dito, magamit po nilang kanang ilang mga abilidad dito anang dapita. So what can you say about this, Sir Kay? Daghan man guding niduol na ako, nga kabalo sila nga, ikaw ang akong guest karong Domingo, daghan ka monitor, taga Kapitolyo karong panahon na. Siguro it's a routinary function sa new administration, inventaryon sa gitanan, no? Inventory on equipment, inventory on all the government property. That includes inventory of personnel. So siguro more panay atong buhaton, no? Siguro we just hope nga wala lay mga duplication or some other kinini ang mga kasaypanan unya, no,
or mga violation nga nahimo may tungod ning personnel administration kayo may tabo ni ang bagong administrasyon we will see to it nga i-straighten yun nato ni no will follow and comply what the law requires us to do. Okay, alang-alang man pod og dunay sayop ato lang pong sundon, no? So I think mura ni atong ikasulti sa pagkakaron doon na yun ni from the time that the new administration will assume office mo maginihimuon mo ginisinugdanan yun ngayon no inventory of all no property accountability then personnel personnel inventory, no? So ang ako lang sa ako nang ikasulti kaganina wala tayong ikadluka, no? If we are regular employees, no, di ta mahadlok basta kay wala po tayo gibuhat nga dautan, no? And our appointment is legal, valid, and binding. I think there is no problem on that. Okay, thank you so much sa imong mga assurance, no, Vice Governor. Another concern is about kananaang koan. Hingon magud sila nga ang bago karon nga pamunuan nga bagong mulingkod compassionate matud pa ana kay kuno kay kadfiring kuno si kan Gobernador Berto gani kuno. Pero ang isa po diha nga ilang gikabalakaan kay tungod kay naghinubra ang mga tawo kuno sa Kapitolyo basin kuno og mapugos na lang kuno og asayon jud sa lagyo kay matud pa nimo wala na duplication mga anak bitaw pero naman jud chances gyud nga magsapaw-sapaw kay tungod sa kadaghan sa mga empleyado. So kuan lang kananaon sa na stay put lang sa gyud sila unless nga naadyoy purpose para nila sa trabaho. Sa ako nagikasulti mo na atong himuon murag personnel inventory, no? O man in terms sa kuan atong tanawon gyud ang mga personnel, no, aside from property, finances, accountability, mo gini usa part ni sa new administration nga mo assume where bisag sa mga munisipyo mo ni bisan sa barangay, no, ug doon nga ni change of administration. This is one of the basic function na himuon sa bagong administration. So sa ako nang ikasulti, no worry if nagtuman lang ta sa mga regulasyones, no, kay sometimes nagbutang lang mga personnel, no, just because nagbutang lang og daghan, no, without basis, without legal authority, then ato po ning tanawon, no. Okay, thank you sir. Another concern, transition period. Ready man ang Capitol sa transition period. Gani si Attorney Rafael Cabanlit as provincial administrator sige nagpatawag og meetings mga head of office para mo ready gyud nga mo entertain, mo accommodate sa bag-o nga molingkod puhon ninyo. So sa inyo pong grupo sir, kinsa may in charge sa transition period sir? Kinsa po mahimong provincial administrator daw? Daghang kay curious kaya napasangilan man si Attorney Kenneth Rosal. Unya ningon po ko ni Attorney Kenneth ko nga ikaw daw ang bagong provincial administrator po, siya nga yatis daw, diling ko anak kay mahulbot ako mga buhok anak, maupaw ko kay mga stress. Boleh provincial administrator, berisayan ko, ako mahimo. Okay. Lado na po ang willing and able. Tumago ni Vice Governor sila. Ana, no, I cannot divulge the details, no, kay I have no authority as of now to talk on this kay meetingan pa ni, no, sa atong bagong administrasyon, no, pinanguluhan sa atong Governor-elect si Bertoy. Siguro maibaw na, no, pipila ka adlaw gikan karon. Okay, last concern gal ha, kay dako kay ning concern before you. Hudyaka Festival. Okay. June 6 is araw ng Zamboanga del Norte. Dayon, nako ko diha dili na, wala na yung Hudyaka Festival. Cancelled na ang Hudyaka Festival. Yeah. Mo na yung decision nilang Attorney Cabanlit. Kaya kami mismo, ipahibalo naman mi. Yeah. So, June 6, ironically, dili matunong sa inyong paglingkod. Kay June 30 man mo. Kay, gwapong tato, no? O June 6, nang lingkod na mo. So,
kamo na mo'y magboto kung saon pagsilibrar ang araw ng Sambuanga del Norte. Kay kamo naman ang bagong administrasyon. Pero June 6, ang karaan pa man, then wala na may hudyaka, o panalitan kamo na pohon, maluwing Ginoo karong June 6, 2014, unsa naman po inyong plano? Kay balo ko, di na po dagway mo maghudyaka. Kung dili na po dagway ang inyong pakulo, no? Pero definitely, naagid ang misa sa araw ng Sambuanga del Norte. So, na pa mo yung mga ideas, ana, Vice Governor, or wala para sa inyo ang una-una kay murag, wa pa mo sink in ang inyong victory. Wa pa mo sink in. Actually, kining hudyaka nga gipasiugda sa atong provincial government, dili pa man pud kita maglingkod, no, karon. So I think naranin nila whatever it is sa ilang activity, then it will go on. Ang pangutana og after we assume office, what will happen to this activity, kana di sa ko ka comment na. No? Okay, thank you so much, Edgar. Ako dit, dahil po doon ang nangyari ng senaryo, no? By the time mo assume mo, Vice Gov, sa Kapitolyo, naamang gina diya, tanan, mga empleyado, they are on mixed emotions, no? Anong pagsugat ninyo kay bagong administrasyon. While kamo na ang excitement nga there will be another atmosphere, no? Level up, no? Level up. Unsa ba ang mga first words na madungog sa mga taga-Kapitolyo from the new administration once you assume office? Sayo naman ni Garno, kay as after election, ang amog yung gisulting is we are extending our hands to all our people, no, especially sa atong mga kauban nga nasa pikas ni atong miaging eleksyon, na it's time to heal the wounds, no, forget all the past, no. Ato gyuning imuon nga wala na nato, no. It's anyway, election time has passed. Pila ra man na 45 days man. No? So nga to lang yun nga mag-reconcile ta, no. Tira na to ni una-una ni unya na pong 45 days before 2016, no. For 2016 election. Kaya ka abi nimo bulaan naman punta din sa probinsya sa Zamboanga del Norte nga ang atong politika medyo doon na mga nikainit, pero wala gyoy nahitabo nga dautan, no? Ang atong mga kaatbang sa politika ato man po mga suod nga mga higala, napay atong mga paryente, no? Pero that's the reality in politics, no? Muna ako lang I'm sure nga ang atong governor-elect is also very willing to extend his arms to those mga atong mga kaigsunan, no? Reconciliation is very possible, no? Siguro sila'y madungog na mo kay sa mga... Please hold the line. Please hold the... Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Go ahead, please. So, ang ako lang isulti nga mura og ang atong bagong administrasyon pinanguluhan sa atong gobernador, si Governor-elect Roberto Uy, is willing to extend our hand of reconciliation. No? Let us forget all the past. Let us forget election. Let us forget mga differences during the election. Ang ato is we will move on, then atong tanawon o kung sige atong mahimo nga mapauswag dato ang atong probinsya. So sa ako nang gikasulti, let us cooperate, no, let us help one another, and we ask our people to continuously pray for us, no, for to heal and rebuild our province of Zamboanga del Norte. Okay, thank you so much. 15 minutes to go. Last question para ng Vice Governor, gikan ako. Cordon sanitaire.
Ay, kabalo man ta nga kining cordon sanitaire uso kay nila binaog kato mga high-ranking officials na government officials. Nya kasagarang cordon sanitaire kanang sa pagpangampanya pa nga sayon kayo duulon, sayon pud pangitaon. Pag-abot na sa nalingkod na kay sayon duulon, lisod naman pangitaon tungod man sa cordon sanitaire. Unsa may inyo ang kuan ani sir? Inyong mga pangunahuna ba ini? Di na basta-basta ka duol ang ordinaryo nga tao sa inyong opisina because of the cordon sanitaire. Actually, mura gani perception sa atong politics, no? But for us, no, sa akong kaugalingon, no, I will just speak for myself, no? Sa akong kaugalingon, murag wala na sa akong bokabularyo ng inana, no? Kay siguro sa atong mga katawhan na kailan nato, no? Anywhere, anytime, maduol man ta, no? Gani mukatawa naman ganin ng uban akong mga kaubang mga abogado kay bisag di as korte mupirma man kong dokumento, mupirma kong cheque, no? As long as I'm vacant, no, wag ko'y laing kuan anywhere. Basta kay very important document, no? Very important nga mga papeles nga atong pirmahan. Pirma gani kong ibabaw sa buko-buko, no? No? Pero nga po lang ika-assure na sometimes doon na magdimitabol labi na mga kuan, no? Kay not because of doon ay mga rason ining cordon sanitaire, but because of security reasons, no? Muna atong likayan po, no? Security reasons. So I think wala dili na siguro na may tabo nga sa panahon sa kampanya sayon kay ta pangitaon, doon sayon duolon pero sayon pod pangitaon, then after nga mulingkod ta sayon duolon lisod pangitaon. Siguro doon ay may taboy nanang but because of security reasons nanala. Okay, thank you so much, ha. Ato nang naangibutaw sa nuna nga dili na anak ka kuan istrikto nga maduol si Vice Governor Sinen Olvis Angeles. Gar, before your last question, ako i-greet diri ang ato ang amiga nga si Eileen Palma. Eileen, good morning. O makadaling ko diri, no? So regards nga to kang Melody Hamora Tulin, ma'am, sa Salog, okay? So last question, Edgar, nga to kang Vice Governor Sinen Angeles. Political patronage. Political patronage. Actually, kining political patronage mo gyud ni sakit natong Pilipino. But para nako, it's all within sa official, no? Kini god, this is really the perception of our people. Nga after election, gusto nga tanan mo trabaho, no? Dayon masukol di ka trabaho. Wala po na atong hangyo, no, sa atong mga katawhan nga for sure 100% we cannot really accommodate all of you, no? Kay amo man akong gisulti gud sa among mga meeting nga imposible ni nga atong gobyerno makapatrabaho na to tanan. Kaya unsa na may gastuon sa atong gobyerno, puro lang kining sweldo sa atong katawhan ang atong giatubang, no? So ako lang is ato lang, although we cannot accommodate everybody, but for sure we can accommodate those who are qualified, no? Those who are qualified and fit to work, no? Irrespective siguro, para nako, irrespective of whether nitabang ka, nagsikag sunod-sunod sa panahon sa kampanya, dako ang imong contribution, but the fact is, ang atong mga ipangita sa, labi na sa gobyerno is, if you are qualified, you are fit to work, then siguro that's the time nga maka-accommodate nato. But for sure, we cannot really accommodate all of you. So definitely, Vice Governor, you're speaking that every applicant ang inyong dawaton is because of the qualification. It's what you know, it's not whom you know, nga mo i-practice. Okay. Pero sa ikot kining perception ini di gyud nato mawala sa atong mga katawhan kay di ba ka, this is Philippine political style. Yes. Only in the Philippines. Weather lang. O na din. Last question nga to sa to ang maanyag during bisita nga si Ma'am Jasmine Pinsoy. Priority law.
ngay mo na hunaan bahin sa diha og mo kuana ka mo arangkada na ka diha isip konsihal sa dakbayan sa Dipolog, fresh, young, intelligent, and beautiful. Oh, and very much available. Okay. Ay, nako. Dala na siya an advertisement. Kuan siya, ma'am, na ako'y actually, a friend na ako, naka-istorya, kabahin anang national law na siya giving an option to the local government if mupasa ba sila og ordinance regarding para bang economic education, no, sa mga bata, to incorporate that kanang education bitaw or kanang in the curriculum para kabahin sa pag-spend sa mga bata, no. So, at further studies pa ang kinahanglan ana, but I'm really very interested kay actually part of kanang financial improvement or development is managing your finances well. So, it's very important nga bata pa lang, you know how to save, you know how to spend wisely. So, if ma-dig up nato na siya nga national law, then why not make an ordinance out of it para ma-implement nato sa atong local curriculum, no, especially sa mga elementary. Yeah, thank you so much, ma'am. Kay atong kabataan marabay mo puli na to pohon maling Ginoo. Yes, So dapat ma-develop gini sila pagayo. Yes, ma'am. And based po sa akong personal experience, I would not have been able to save a couple of siguro pila nga mga amounts, no? If wala akong gitudloan sa akong papa nga mag-save og piso kada adlaw since I was in grade 1. So gusto pud na ako nga Milyonaryo na gani siya. Dili lang naurot gasto sa eleksyon Kanya mamaylo ko no mo. Naurot og gasto sa eleksyon. Kayo makasawa ang gas mo. Papagali, pagkasawa niya, hindi mo sing milyonaryo. Sigurado ang Dory. No, so it's very important yun nga ma-incorporate nato na nga value nga mag-save, especially sa mga bata. Kaya sa akong nakita karon even sa akong pagumangkon, if mo makikitag piso, tita palita og kindi. Moana naman dahil so nawala na ang value of saving the money for future use. So siguro it's good nga ato na siyang ibalik, no? And it's better kung ma-incorporate nato siya sa curriculum. Okay, thank you so much. Upos na to panahon, mga nalatag parting statement. First from ladies first after men. Si Konsehal Jasmine Pinsoy. Nakonsehal na jud ko ani dili na ko motubang og puhon. Kaya naabot naman yun. No, so una sa tanan magpasalamat ko sa Ginoo sa overwhelming grasya nga iyang gihatag, no. Honestly, wala ako ga-expect nga makahawid ko sa number 1. Okay. Ang akong gi-expect dapit ra diri sa ubos, mga 7, 8, 9, 10 diha. But grasya sa Ginoo, gibutang ta niya diha. I don't know for what purpose, but I strongly believe nga naagid na purpose. So soon it will be revealed eventually. And for now, I'm just very grateful sa grasya nga akong nadawat, and I'm very, very grateful gyud sa tanang Dipolognon nga ni suporta. I know nga siguro naay uban diha nga nibutar nga wala kailan ako, nibutar nga wa gani kakita nako. Even poster siguro, oo. Pero I know nga og magkita dagway ta in person, murag di dagway mo musalig nga mo din ni konsehalan ni kay bata kayo, gamay, no, but rest assured that with all my heart, no, with all my heart I will serve Dipolog with all sincerity and humility. Speaking of the heart, yes. Nakayuyab, kano sa ka magminyo? Dayon, og magpakasal ka, hindi para ra po diskasyon sa Dipolog, ha? Ora na siya, ma. Ako'y katubag, ma'am. Wala pa na human si Lord og sulat sa akong love story. So, it remains to be seen, and God willing, no, I will settle down in His own perfect time. Okay, so very much available, ha? Naidawri. Very much available. Konsehal, fresh, young, intelligent, beautiful, nanay milyones. Ay, wala. So, wanted, perfect husband na lang dyan. Patay na ko. Mawayan tani ni Mr. Bert Pinsoy. Okay, so, ano ta kang Vice Governor, Senen. Guest panelist, ulahin ni siya. Kang Vice Governor Senen Alvis Angeles sa imong parting statement, sir, og mga pasalamat, pahalipay, og uban pang imong pan sa mga katawhan sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Congratulations. Daghang salamat dit, no, sa inyong programa sa kapihan sa Dipolog ni Edgar, no.
Ang ako lang ikasulti is, we cannot really express in words our gratitude and thanks sa tanang katauhan, no? Especially kadtong more than 200,000 people nga niboto kanamo, no? Nga mo lang ikasulti nga panahon na nga atong walaon ang tanan, panahon na nga we will start again, and please help us pray, and we need your support, no? Sa ako nang ikasulti to heal and rebuild the province of Zamboanga del Norte. Okay, thank you so much, Vice Governor. Rest assured also nga diri sa kapihan sa Dipolog, open gyud mo kanunay. Both sides, tambok niwang, bata, tigulang, isang unsa nga kampo, ito maputi, mayelo, mapula, open kaya nunay ang kapihan sa Dipolog. Gikan sa tong panel nga ato ang guest pod nga instant noodle karubutaga, Konsyal Ruben Ligorio. Salamat kay Des, no, sa imong pag-ilan ako nga special guest panelist pag yun. Salamat, usbon ako akong i-reiterate ang libo-libo pasalamat sa mi suporta o misali ka nako o sa ko na ni Vice Governor. Panahon na nga kalimtan na ito nangagi, muna giingon nga ang kaguliyang sa nangagi, iyan na ni kagahapon o ilubong na slapok sa mga kalimot. O atong ang tawon, mawala mga adlaw, ang mga adlaw, mawala pa may himong karon. Salamat kayo, salamat sa inyong pagsalig. May muntag. Okay, salamat kayo sa atong naminaw. Salamat kayo sa katauhan, sa Lawian sa Zamboanga del Norte, Dipolog, Dapitan Cities. Dayon, si Paul James Hukulan kay kuan man kanang naang nag-donate og dugo, nag-vampire man siya karon sa Red Cross. Munawa nato diri ika-uban karon, no? Si Konsyal Ruben Ligorio ni escape na kay tuwa gikuha na ni Atty. Paul Ligorio. Gikambiyan ako kanina. So siya ang amanday ro daw sa anak. Kay ganina pa man to galibot-libot si Munag, yung kabats. Ang iyong kabats classmate yan. Pinakahubag na provincial librarian sa Zamboanga del Norte, no? Edgar, kaya ako sa masalamatan dito si ang Cherubim's Bake Shop ni wataw di po at po disurti apod si Sian Kailan, no? Sa Dakwens Dapitan. Moni kay every Sunday nga naghatag sad nato diri ning sponsor po nato dinhi sa ato panagubas turmanon ang Cherubim's Bake Shop di Dalan General na for cakes, pastries ag lamian kay mga pan dinhi sa Dakbayan sa Dipolog. Cherubims ni Sian Kailan. Wala ni sa sorti apod sa Sakbayan sa Dapitan. Thank you very much Sian, no, sa maong imong yatag diri sa kapihan sa Dipolog. Okay, thank you so much, Edgar. Salamat nga to kang taxi lumba sa kanunay. Nagtambayayong nato sa atong kapihan sa Dipolog. Silbert Tinduyano sa atong www.imndipolog.weebly.com kay uploaded din sa atong YouTube, no? Ang kapihan sa Dipolog dagan dito mga editions dito ninyo ma-research, no? Dayon, si Danny Luo dito sa istasyon. Salamat kay Danny. Kabalo ko nara ka diha kanunay. Dayon si Station Manager Richard Villaronte nga nisalig nato nga mao'y mag-handle ini kapihan sa Dipolog. Dayon, salamat sa atong bisita si Konsyal Attorney Jasmine Pinsoy, si Konsyal Ruben Ligorio, si Vice Governor, bugat na kayo, no? Heavyweight Vice Governor, literally yan. Figuratively speaking, Vice Governor Senen Alvis Angeles, ang atong Vice Governor Aileen Palma, thank you so much, Friends Forever, og si Melody Hamora Tolen. Kanunay, mag-invite ka ninyo nga mo tune in mo kada Domingo alas 9 hangtod alas 11 sa buntag sa Diritas Camila Hotel 1 live ang kapihan sa Dipolog nga live over RMN DXDR ug IFM, www.imndipolog.weebly.com. Next Sunday, watch out for Congressman Seth Frederick Bullet Halusos, kauban ni Board Member-elect Fernando Cabigon Jr., Mayor Rosalina Nini Halusos Johnson sa Dakbayan sa Dapitan o mga konsihalis ni ini og kinsay mo tambong. So, balance man ta diri, unfair sa ato kapihan sa Dipolog, no? Dili unfair ko dili unfair, okay? So, mo na ang kapihan sa Dipolog. Klaro kay na, klaro pas all right. So, no? So, salamat kayo kini si Edis pahintito mo nga inyong regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog. Mingon kaninyo, happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away. Radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Radyo mo
Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Casey Concepcion dares to go dark. Everyone has another side to them that's darker. Me, I love to play dress up. I can be vocal. And I think all women are beautiful. At sa totoo lang, I always dare to go dark with Tanduay Rum. Smooth at cool. Ikaw, I dare you to go dark with Tanduay Rum. Drink responsibly. A touch of dark can make a total difference in any cocktail. Pour Tanduay Rum 5 years in your favorite cocktail mix para mas sumarap. A mojito can be a dirty mojito. Dare to go dark with Tanduay Rum. Mayong balita ngadto na sa makatawang sidertihanon tungod kay aniya na sa dakbayan sa Dipolog ang usa ka tindahan nga nagabaligya sa mga nagkariyang grocery items alang na sa konsumo sa mga pamilya kan Family Mart. Mao karoy gibantog nga nagabaligya sa pinakaubos nga mga presyo sa grocery items kung ikumpara sa nabantog na kaniadto nga grocery store. Favorable usab kini karon sa mga nanagnegosyog sa sari-sari store nga diin mutaas pa ang ilang ganansya diri na sa kan Family Mart. Kan Family Mart nanimutang sa Lakaya Street, Barangay Bara, ng siyudad sa Dipolog. Kan Family Mart, alang na sa barato, ganansya sigurado. Kan Family Mart. Swak sa lakas ang Barako Bull, swak sa sarap ang Barako Bull. Pag Barako Bull Energy Cola, may natural energy extenders na tongkat ali at D-ribose para sa tamang-tamang lakas na tumatagal. Low calorie at low sugar pa. Lakas Barako Bull Energy Cola, tamang-tama, swak pa ang lasa. Barako Bull Energy Cola, swak sa lakas, swak sa sarap. Also available in lemon, lime, and classic flavors. Mga higala, kini si Max Urban. Giawhag ko kamo nga gamita jud kanunay ang panyaw